Nai-inlove sa'yo. Yogi, bakit paminta ka? Oo, gusto mo kantahan pa kita eh. Paminta, paminta. Paminta, paminta, paminta. Idol kita ko, Yogi, idol. Salamat, Jeffrey. Alam ba itong kantang ito? Opo. Paminta. Naku, dinededicate ko to sa lahat ng mga paminta, ha? Alam ba, napag-alaman ko, ang dami nang lumalabas kayo ng mga paminta. Dahil sa kantang yan. Kapit-tayo namin. Oo. Ganon. Ay, sa kapit-tayo namin. Bakit hindi ka pa paminta, Jeffrey? Hindi po. Pero yung mga paminta, crush ako. Iba ka rin, ano? Thank you, Jeffrey. Iris, Lechon baboy po. bakit po? Kasi po, ito talaga yung una-una kong gagawin pag nanalo ako dito, magpapalechon. Wala ka bang pick-up line? Tricycle ka ba? Bakit? Masakay naman, oh. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga po, Olongapo, Sangguniang Monitor sa araw ng Halloween at ang ating special episode sa araw ng Undas. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano. Hindi po natin makakasama ang ating friendship Kagawad Tet Marsan dahil siya po ay nagpapagaling pa. Pero nanonood po siya ngayon at binabati natin. Kagawad, magpagaling ka ng gusto para makasama ka na namin sa Martes at sa ating session sa Miyerkules sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. At ngayon nga po ay mamayang gabi, happy Halloween at birthday rin ng ating kaibigan. Isa sa mga talagang nirerespeto ko ng gusto dito sa ating lunsod ng Olongapo, si Ernie Hernandez. Happy birthday sa iyo, kaibigang Ernie. At yun po, no, marami tayong pag-uusapan ngayon. Tuloy-tuloy po tayo, wala nang commercial ano? Dahil sa ating mga topic na i-discuss sa inyo. Ayan, so mamayang gabi po nagpupuntahan na ang ating mga kababayan sa mga sementeryo, sa memorial, sa heritage, dito po sa ating pampublikong sementeryo sa Calaklan. At meron din sa Subic at Dinalupihan, ano? At yun po, parati nating pinapaalala na wag nating bago tayo umalis sa ating bahay at tayo po ay hindi mag-iiwan doon ng tao. Pag-ingatan po natin, siguraduhin nating nakalock yung ating mga pintuan, yung ating mga bintana at wag tayong mag-iiwan ng anumang bakas para doon sa mga masasamang tao na pag nalaman na walang tao sa inyong kabahayan ay talagang papasukin, no? Maraming mga akyat bahay gang ngayon, no? At ewan ko ba kung bakit
lumalala po yung mga petty crimes, pati mga major crimes dito sa lungsod ng Olongapo. Panawagan po tayo, malimit po tayong manawagan dito sa Sangguniang Monitor na sa ating mga kapulisan at sa ating Peace and Order Council, sa ating chairman ng Peace and Order sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, na tignan naman po, mag-focus po tayo ngayon sa peace and order situation dito sa lungsod ng Olongapo dahil medyo palala po ng palala ang krimen. At yung parati natin pinapaulit-ulit, ang droga po ay masyado ng palasak dito sa lungsod ng Olongapo. Yung mga lansangan natin na mga walang ilaw, no? Kung minsan makikita natin walang takot itong ating ibang mga kabataan na mga nagsashabu, no? Mismo doon sa mga daanan, o di kaya ay merong mga tinatawag na hideout, no? Na yung kanilang mga lookout ay nasa labas at yung kanilang mga kasama habang nagsashabu nasa labas yung mga lookout at habang nagsashabu doon sa kung anumang bahay. So ito po ay tignan ng local PDEA ng ating kapulisan, pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, ng Office of the City Mayor, ng Chairman ng Committee on Peace and Order at ng Peace and Order Council. Yan po ay trabaho nila na panatiliin na maayos ang peace and order, na walang droga, walang mga krimen na mangyayari dito sa ating lungsod ng Olongapo. Ayun po. Nung Martes po ay pagkatapos ng ating Sangguniang Monitor at bandang hapon ay umattend po tayo ng Mr. and Miss UN sa Barangay Kalalake at inimbitahan po tayo doon ng ating kasama, Kagawad Tet Marzan, dahil po siya po ang presidente ng Philippine Teachers Association sa Barangay Kalalake o sa Kalalake Elementary School, at tayo po ay naimbitahan bilang special guest sa Mr. and Miss UN sa Kalalake Elementary School. At binabati ko po lahat ng mga nanalo. Napakagagaling yung mga nag-present, yung mga nagsayaw, no? From kindergarten to grade 6, 11, and 12. At napakahuhusay ng mga kabataan ito, at tuwang-tuwa tayo bilang chairman ng Committee on Arts and Culture at ng Public Information ay nakikita natin talaga na ang Olongapo ay punong-puno ng mga talento, no? So tututukan natin yan kasi nga naniniwala tayo na yun nga, ang sining at kultura ay talagang basehan, no? Kung meron talagang intact o solid at unified na sining at kultura sa isang pamayanan katulad ng lungsod ng Olongapo, ay dito nakikita natin na magiging mas maayos ang basihan ng pag-unlad ng ating lungsod, no? Kung parati dating tinitignan o binibigyan ng priority ang sining at kultura. Yan po ay napatunayan na sa Estados Unidos, sa mga bansa sa Europa, sa Russia lalo na. Matagal po tayong nag-aral doon at alam natin kung gaano talaga pinapahalagahan ng pamunuan ng Republic o ng Russian Federation yung kanilang sining at kultura. At nakikita natin na kapag nasa priority ang sining at kultura ay talaga namang umuunlad ang bansa, at yung mga turista ay walang tigil sa kapupunta sa bansang iyon. So nakikita po natin yan doon sa mga palabas na napanood natin sa Kalalake Elementary School. So congratulations doon sa mga napili. Ang laki nung nalikom nilang pera diyan sa Mr. and Miss UN, no? At sabi ko nga doon sa aking speech na importante yung mga ganitong klase ng event kasi naipapaalam natin, nagiging aware ang ating mga kabataan tungkol sa mga bansa, sa mga kultura ng iba't ibang bansa sa mundo, no? At yung kahalagahan ng pagkakaibigan, ng unity, ng camaraderie, at yung pag-iwas natin sa mga hidwaan, no? Kapag talagang yung United Nations o ang sabi ko nga the global community, no, ay naikikintang natin sa isipan ng ating mga kabataan na para makaiwas tayo sa mga hidwaan, sa digmaan, no, dito sa mundo. So lahat po tayo ay dapat na magkakaibigan. So ito po yung mga mensahe na nakapaloob diyan sa pagdiriwang ng Mr. and Miss UN, at yun po yung ating sinabi
doon sa ating speech. At nung Wednesday naman po ay nagkaroon kami ng session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. At pagkatapos po ng session ay meron kaming barangay case hearing, no, na dahil merong konting problema diyan sa barangay Banikain, no, nagkakademandahan ang kanilang kapitan, yung kanilang isang kagawad, yung former barangay secretary at yung isa pang kagawad na mas bata ay may mga charges at counter charges po sa isa't isa, at ngayon po ay dinidinig yan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. At habang nagbabarangay case hearing kami ay biglang may surprise ang mga guest kami sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Ito po yung mga kabataan sa daycare center ng City Hall, at sila po ay nandro, nagpunta, bumisita. Sinurpresa kami dahil mga naka-costume, ang napaka-cute na mga bata, ano, at yun nga, ay binati natin sila. Naka-Halloween costume na sila. So, ngayon pong araw na to ay half day lang sa ating mga opisina ng gobyerno, no? Yung ating pong City Hall ay hanggang ngayon na lang, alas 12 ng tanghali sila magtatrabaho. Pero yung mga opisina naman na nangangailangan ng mga basic services, no, ay bukas naman po yan. Katulad po ng mga hospital, yung ating kapulisan, at yung iba pa na talagang kailangan kasi nandyan dahil magpa-holiday man o hindi. Yung isang question lang natin kahapon ay parang ginawa kasing memorandum, no? Nagpalabas ng memo ang ating city administrator at city mayor na yun yang administrative leave. Samantalang kahapon po ay lumabas na yung mismong declaration ng Malacanang na half day po ito, no? Na half day po ang araw na ito. Kaya parang medyo asiwalang yon na ang isang local government ay magdideklara o magpapalabas pa ng memo ng administrative leave, samantalang meron ng deklarasyon ang Malacanang tungkol dito. So yun po yung medyo napag-usapan namin kahapon. Sa iba't iba pang balita dito sa kapaligiran ng ating lungsod ng Olongapo, marami po ang nagtatanong at nagrereklamo tungkol po sa mga hukay ng Subic Water, no? Sewerage system. Kabila po sa halos sa lahat ng kanto dito sa lungsod ng Olongapo ay may mapapansin mo na merong mga hukay at nagkaka-traffic po, at ang problema kapag naghukay na po ang Subic Water at natapos na ay napapabayaan na yung lugar na kung saan sila naghukay. Ito daw ay sa dahilan na ang Subic Water ay nagbabayad naman po sa City Government ng Olongapo, sa Engineering Office, upang sila yung mag-ayos. Kapag natapos na pong hukayin, dapat sisigundahan agad yan ng Engineering Office para naman ayusin kung ano man yung nahukay doon, lalong-lalo na kung major street ito at daanan ng mga sasakyan. Pero ang nangyayari nga po ay parang hindi nakakasunod yung ating Engineering Office dahil ang daming mga proyekto ng Subic Water, so naiiwan talaga yung kanilang mga hinukay dyan sa mga daan. Kaya nga siguro po ay isasuggest ko, no, sa amin sa Sanggunian, na lalong-lalo na sa chairman ng Committee on Public Works, no, na hayaan na lang, siguro bayaan natin na ang Subic Water na lang ang mag-ayos ng kanilang mga hinukay, no? Kung sila ay nagbabayad, siguro kung talagang hindi makakayanan ng ating engineering office ay ano na lang, ang Subic Water na lang, no? I-lessen na lang yung bayad nila sa gobyerno, o wag na lang tanggapin yung bayad nila sa pamalaang panglungsod para ang engineering ang mag-aayos ng mga hinukay nila. Pabayaan na lang mismo na yung Subic Water, no, na magkaroon talaga ng ordinansa tungkol diyan, na kapag hinukay ng Subic Water ay dapat sila din ang magsasaayos para mabilis, kasi naghihintayan ngayon at hindi makayanan ng City Hall itong mga, sa dami ng mga hukay ng Subic Water ay napapabayaan itong mga hukay na ito, at nagsasanhi po ng mga sira-sirang daan dito sa ating lungsod, at nagsasanhi ng mahabang traffic, lalong-lalo na diyan sa may tulay sa may tulay ng Barangay Santa Rita. Merong malalim na hukay diyan ng Subic Water. At talaga naman habang naghuhukay sila ay grabe ang traffic diyan, no? Papasok
at palabas ng Barangay Santa Rita. So, yun lang, isasuggest lang natin kung talagang hindi kaya ng gobyerno, hindi kaya ng engineering office, ay pabayaan na lang, no, na mismo, no, ang Subic Water ang siyang magsaayos ng kanilang mga hinukay. So kung nagbabayad sila, di wag na natin pabayaran, basta ayusin lang nila agad yung kanilang hinukay, no, kasi nga hindi nakakayanan ng ating engineering office. Ayan po. So ilan pa rin po sa mga reklamo, yun daw pong mga taxi, yung parking ng taxi diyan sa likod ng SM malapit sa Saulug Station, no? Nakapansin-pansin ito nung wake, nung burol nga ni Jennifer Laude at ang daming media doon na actually yung mga kasamahang natin sa media ang nakapansin dahil sobrang sikip ng lugar na yon at isa talaga sa nagpapasikip ay yung parking ng mga taxi ng SBMA dyan. Ang sa akin lang po, hindi ko po natatandaan na merong silang permiso o dumaan po ito sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Itong official na parking na ginawa na po talagang parking area ng mga taxi, no, dyan sa likod ng SM at sa Saulug at nagsasanhi ng sikip at ng traffic dyan sa area. No, lalo na ang Saulug ay isang pampasaherong bus, no, malimit puntahan din yan at malaki yung mga buses na lumalabas at pumapasok diyan sa garahe nila sa Saulug. At of course merong entrance diyan ang SM, no, likod na entrance yan na marami ring mga tao at may pila din diyan ng mga tricycle at kadalasan napapansin din natin may ilan ding pumaparking na mga orange jeep dyan sa area. Kaya pag nagpupunta po kayo dyan ay napakasikip. At itong ang parking na ginawa ng mga taxi dyan, na ang balita ko, ang iba sa mga taxi o karamihan sa mga taxi dyan ay wala pang franchise, no? Kaya marapat po na tignan ito ng ating Sangguniang Panglungsod nang sa gayon ay maayos ito at marami na po talaga ang nagrereklamo sa parking area na ginawang parking area ng mga taxi ng SBMA diyan sa likod ng SM malapit sa Saulug bus station. Again, yung pong ito rin isang balita, no, dahil yung pong nakawan ng kable, grabe naman ito, no. Sabi nga, ano bang nangyayari sa lungsod ng Olongapo at talagang medyo lumalala yung mga ganito. Dati naman yung mga kable na yan ng dati PUD ng mga telepono, ng mga cable ay hindi naman pinag-iinteresan ng mga magnanakaw, pero sa mga panahong ito pati yan ay pinag-iinteresan. Kaya po halos 4 na araw na nawala yung dial tone ng mga telepono diyan sa Bigonya, sa Amapola at iba pang mga kalapit na lugar, no, dahil nga sa report ng PLDT na yung kanilang kable ng telepono ay ninakaw po diyan sa Bigonya, Amapola, diyan sa Barangay Santa Rita. Kaya walang access sa internet, etc. So, bigyan po natin ng pansin ito, no? At hindi lang po ito ngayon lang nangyari. Marami pong mga pagkakataon na nakakabalito tayo o by report at may ulat na yan ngang mga kable natin ay pinag-iinteresan ng mga magnanakaw. So, again, Peace and Order Council calling your attention. Ayun po, sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo naman, last session ay nasa first reading yung tungkol sa resolusyon ng paglalagay ng sabungan, operation and maintenance of cockpit arena, no. Tayo po ay actually pangalawang resolution na nila ito dahil dapat sunod-sunod na mga resolution yan bago pa makakapagtayo ng sabungan. Ang balita natin ay dyan itatayo sa dating Villa Rubisa, no, sa may Kalaklan sa harap ng Half Moon Beach. Ito po ay ating tinututulan. Yung una pa nilang ordinansa ay nagpahayag tayo ng pagtutol. Kami pong dalawa ni Konsehala Tet Marzan ay nag-no at ngayon po ay meron na sa first reading na naman yung kanilang resolusyon tungkol dito na talagang operation and maintenance na ng cockpit arena yung binabanggit dito. At tinatawagan ko po ng pansin, no, yung ating mga kasamang mga konsehal
na bigyan po natin ng pansin ito kasi lumalala at kamakailan nga lang, sabi nga ng ating former kagawad Gina Perez, na kamakailan lang ay parang naibalik na naman dahil nga sa nangyari doon sa Jennifer Laude case, ay naibalik na naman yung label sa Olongapo bilang Sin City, no? At marami na naman ang nagsulat tungkol diyan sa ating mga national media, no? At pagkatapos susundan pa nitong sabong, maglalagay tayo ng sabong sa mahabang panahon o wala naman talagang sabong dito sa lungsod ng Olongapo at meron ng sabungan dyan sa Dinalupihan, meron ng sabungan sa Subic, meron na I think sabungan sa Castillejos, sa loob ng SBMA na meron din sila mga special na pasabong dyan kung minsan, at maglalagay pa dito sa lungsod ng Olongapo. At ayon nga sa mga pag-aaral, ay talagang nakakasira ito lalo na sa isang pamilya, no? Kung isang padre de pamilya halimbawa imbes na gastusin yung kanyang kita, no? Yung kanyang kinita sa kanyang pagtatrabaho sa pamilya, sa edukasyon, no? Sa pag-aaral ng anak, sa pagkain at sa mga basic necessities ng kanyang pamilya, at kung kung magkakaroon ng sabungan dito sa atin at pag-isipan niya na yung kanyang pera ay ilagay na lang sa sugal na sabong, hindi po maganda. Marami pong pag-aaral na ganyan na nakakasira talaga ito ng pamilya at kahit na ano namang uri ng sugal, no? Tayo po ay meron ng panuntunan tungkol dyan, personal na paniniwala na kahit na anong uri ng sugal ay dapat ay hindi pinapayagan ng pamahalaan. No? Ganun po yung ating stand at tayo po ay tututol dito. Hopefully makasama natin ang ating mga kababayan. Kung meron po kayong mga suhestyon tungkol dito at kung meron din po kayong negatibong reaksyon tungkol dito ay ipaalam nyo po sa akin. Meron po akong Facebook account, Edic J. Piano, at yung aking open account, Edic Piano. At meron po kaming Olongapo City Council page sa Facebook at Sangguniang Monitor. So inaasahan ko po na magsasabi kayo ng inyong mga reaksyon tungkol dito sa balakin ng pamahalaang panlungsod ng Olongapo. Ang proponent po niyan ay si Konsehal, ang ating attorney Noel Atienza, kasama ng mga majority councilors, no? Hopefully makakasama ko si Kagawad Tet na hindi bumoto sa panukalang ito. So yun po, at yung night market naman, ako po, sabi nila maganda raw itong night market doon sa discussion namin sa Sangguniang Panglunsod. Yung mga debate natin at sinasabi ng aming mga kasamang konsehal na nag-approve nitong Christmas Bazaar. Ang tawag nga nila, ayaw nga nilang tawagin na night market, no? Dahil sa masamang konotasyon na ng night market dito sa lungsod ng Olongapo. Kaya gusto nila ang itawag dito ay Christmas Bazaar, pero wala rin pong itong pinagkaiba doon sa mga nakaraang night market natin. At ang sinasabi nga nila, kaiba daw ang mangyayari ngayong taon na ito dyan dahil maganda ang gagawin dyan, ang i-organize nila, etc. Pero ilang beses na po tayong napadaan dyan at wala tayong nakikitang pagkakaiba. At worse ay nakikita natin na parang mas malala pa nga kaysa sa dati yung paglalagay ng night market dyan. At ang balita natin, again, yung kanilang unang kausap na organizer dyan ay hindi po yung pumalpak ata at hindi na yun yung nasunod. Kaya ang balita natin ay ibinalik dyan yung isang nagngangalang Aliyah, no, na dati namang organizer, at yun na yung kanilang kausap tungkol dyan sa night market. Again, wala pa tayong nakikitang kaibahan na katulad ng sinasabi ng ating mga konsehal nung i-approve nila itong night market dyan sa St. Columban Street, no. Ayun po ang ating mga balita. Ayan, nakatapos tayo. Alas 12 na po ng tanghali. Again, happy birthday kay Ernie at happy Halloween po sa lahat. Mag-ingat po tayo sa pagpunta sa ating pampublikong mga sementeryo, sa memorial at sa heritage. Maging maingat po tayo. Wag po tayong magpabaya doon sa iiwanan nating mga bahay, no? At siguraduhin natin na ligtas ang lahat. Ang Sangguniang Monitor po ay magbabalik sa Martes. Hopefully makasama na natin ang ating friendship, Tet Marzan. At happy holiday po. It's a long holiday, kaya medyo bakasyong grande tayo. At yun po, ipagdasal po natin yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na.
So ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano. At ito po ang Sanggunian Monitor.